Pakakasalan kita. Kailangan mong matugunan ang tatlong kondisyon. Una, hindi ka na pwedeng pumasok sa trabaho. Kailangan mong manatili sa bahay. Magluto, maglilinis ng bahay. Pangalawa, kailangang lagi mong isipin ang aking kapakanan. Alam mo kung ano ang gusto ko. Dapat mong malaman. Kakatapos lang natin magpakilala. Tapos gusto mo na akong gawing katulong. Pangatlo, ikaw, kailangan mong makinig sa nanay ko. Ano? Nanay. Lumapit ka dito. Linlin, kumusta ang blind date na ito? Bakit kasama mo pa ang nanay mo sa blind date? Nga. Inay, sa tingin mo, maganda ba siya? Ano sa tingin mo? Kung hindi lang sa pagmumukha ng nanay ko na parang mamatay na. Talagang ayaw ko sanang sumali sa date na ito. Yung babae na ito. Hindi maganda ang hairstyle. Hindi rin kaakit-akit ang itsura. Parang hindi ka bagay dito. May ganitong uri ba ng blind date? Bakit ka sobrang nagagalit? Ngayon ay ikaw ang nagde-date. O ang nanay mo. Matanda na ang nanay ko. Sundin mo na lang siya. Hindi ka naman niya sasaktan, mama. Masyadong mainit ang ulo ng babaeng yan. Siguradong hindi siya makakapag-anak ng anak na lalaki. Ikaw, huwag na huwag mo siyang pakasalan. Sige, mama. Bakit ang bilis mong gustong magkaroon ng anak na lalaki? Sa inyo, ay may trono na dapat ipasa. Ikaw, dapat ay mabuti ang trato mo sa nanay ko. Dapat ay maging maayos ka. At ikaw ang mahina. Sa buhay na ito, sundin mo ang sinasabi ng nanay mo. Mabuti na lang na mamuhay. Huwag ka nang lumabas para manirang puri sa mga babae. Hindi ka dapat makasama nitong babaeng ito. Tayo na. Sa susunod, hati-hati tayo. Huwag kalimutan magbayad ha. Binabati kita, host, sa pag-activate ng male god. Gusto mo ba ang gwapong lalaki? Nais mong magkaroon ng mayaman at gwapong lalaki? Magsisimula na ba akong umakyat sa tuktok ng buhay? Ako ay nagkaroon ng sistema ng paggising. Basta't mas maraming Diyos na lalaki ang mapapansin mo. Mas marami kang makukuhang pambihirang gantimpala. Talagang swerte na ako ngayon. Nakatukoy ng unang leer na antas ng target. Gumigyuan. Ang taong ito ay Gumigyuan. Wow, ang galing. Si Gumigyuan ito. Narinig ko na ang coffee shop na ito. Ay siya ang nagmamay-ari. Ang iyong target na ay si Gumigyuan. Guhit ng grupo ng Gyu. Antas ng kahulugan 70. Ay activate ang pagkakakilanlan. Huwag na mandirigma. Huwag na mandirigma. Kaya kong makipaglaban tulad ni Yuen. Isang laban sa 10. Tuwing tumataas ang progreso ng estratehiya ng 0%, mas mataas ang iyong goodwill. Kapag natapos mo ang misyon, makakakuha ka ng bagong gantimpala sa pagkatao. Ah, ganun pala. Unang misyon, maging kaibigan ni Gumigyuan. Matagumpay mong makukuha ang 0% na progreso. Kailangan kong makuha ang lalaking ito. Siya si Gumigyuan. Sino kayo, pakawalan niyo ako? May gustong bumili ng buhay mo. Ayaw mong mamatay, magpakabait ka. Gong boss. Pagdating pa lang, ganito na kalaki ang laro. Sino ang nag-utos sa inyo? Ako ang nag-alok ng 10 beses na halaga. Sino ang hindi nakakakilala sa iyo, Gumigyuan? Matigas ang loob. Isang salita. Maaaring magpabagsak sa anumang pamilya sa Jiangsheng. Sa isang gabi. Huwag mo siyang pansinin. Kapag natapos na natin ito, yayaman tayo. Sandali lang. Hindi pa ako nakasakay. Ang lakas ng babaeng ito.
Halika na. Pumunta ka rito. Papapatayin kita. Yung lakas ko bilang isang natatanging mandirigma. Medyo malakas nga. Malakas, malakas. Ako si Jiffy. Magkakaroon tayo ng relasyon. Magkaibigan lang tayo. Ako si Gu Minyuan mula sa Gu Corporation. Bilang pasasalamat, anumang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Anumang gusto mo, pwede kong ibigay. Pilang milyon ang kaya kong ibigay. Gafay, huwag magpadala sa pera. Lumilihis ka sa misyon. Hintayin mong matapos ko. Ang batang Panginoon ng pamilya Gu. Gaano kalaki ang gusto mong pera? Hindi ba ito isang bagay na pwede mong gawin? Hoy! Nakapag-isip ka na ba ng mabuti? Gusto kong maging iyong personal na bodyguard. Personal na bodyguard. Personal na bodyguard. Hindi ko kailangan. Yung mga holdaper. Hindi sila titigil ng basta-basta. Ako ang magiging bodyguard mo. Maaari kitang maprotektahan. Hindi na kailangan. Magkano ang gusto mo? I-scan mo lang ang ear code para sa'yo. Tunay ngang isang laan na target ng strategy. Hindi basta-basta. Ginogyu. Ginogyu, kumusta ka pa? Ayos lang ako. Salamat kay sa pagtulong sa akin. Assistantly, idagdag mo siya. Talagang mababa ang paningin niya. Ako na isang magandang babae tulad ko. Nagsisilbing bodyguard niya. Hindi pa rin niya siya gusto. Sumpain ka, bulag ka. Mapapahamak ka sa labas, mabangga ng sasakyan. Ginogyu. Parang nabuksan na ba ang bibig ko? Bilisan mo na. Karga. Kailangan siyang madala ngayon. Bitawan mo si Gu Minyuan. Akin siya. Iniligtas mo na naman ako. Maganda rin naman ang babaeng ito. Gu Minyuan, huwag kang mamatay. Kailangan ko pang makuha ka para sa misyon ko. Wala akong kaugnayan sa kanya. Bakit siya sobrang nag-aalala sa akin? Gusto mo pa na maging bodyguard ko? CJ, sasagutin kita. Gusto mong maging bodyguard ko? Kailangan mong sumunod sa 3 kondisyon. Ginoong Gu, maaari na tayong ituring na magkaibigan. Siguro nga. Binabati kita, host, na maging kaibigan ni Gu Minyuan. Naabot ang progreso ng estratehiya sa 0%. Na-activate ang bagong pagkakakilanlan. Diyos ng langit na manggagamot. Diyos ng langit na manggagamot. Ibig sabihin ay, kaya kong gamutin ang anumang sakit sa hinaharap. Parang ako na ang buhay na huwatuo. Ika, kailangan mong panatilihin ang distansya sa akin. Ito ang pangalawa. Jiffy, nakatutok ka ba sa sinasabi ko? Bakit ang bagal ng reaksyon mo? Paano ko mapoprotektahan ang aking personal na seguridad? Aalagaan ko ito. Ginogyu. Bagong misyon inilabas. Hayaang si Gu Minyuan ang yumakap ng kusa. Progress sa pagtapos ng misyon positibo 0%. Yumakap ng kusa. Sandali. Suriin ko kung may naglagay ng lason. Maganda ang lasa. Pwede nang kainin. Sandali, Ginoong Gu. Ako na ang susubok. Ganon ka ba kagusto uminom? Medyo sariwa. Dapat kahapon lang ito dumating. Hindi ako pwedeng magalit. Bago pa namin mahanap ang salarin sa pagdukot. At bago namin malaman kung sino ang nasa likod nito. Kailangan pa niyang protektahan ako.
Ming Yuan, sabi nila nakatagpo ka raw ng mga snatcher ngayon. Bakit kayo nandito? Nang marinig namin ang balita, nandito na ako para tingnan ka. Si Ginoong Gu ay nag-aalmusal. Bawal ang mga hindi kinakailangan. Sino ka? Ako ay. Siya ang aking bodyguard. Ming Yuan ah. Naghanap ka pa ng babaeng bodyguard. Ang ganda. Talaga namang kaakit-akit. Kung titigan mo ako ng ganyan, mag-ingat ka, baka masaktan ang mata mo. Ming Yuan, ikaw itong bodyguard mo. Talagang may talento. Kuya, may gusto akong itanong sa'yo. Na pamilya pala ni Gu Mingyuan. Parang nasabi ko bang mali kanina? Narinig ko na ang pangunahing salarin sa likod nito. Ikaw ang nagpadala. Sino ang nagsabi niyan? Hindi ba? Ang kaso ng pagdukot kahapon ay laban sa pamilya. Mingyuan ah. Yung walang katibayan na ito. Huwag kang magbulaan. Kung para lang sa yaman ni Lolo, hindi na kailangang umabot sa ganito. Akala ko magkaibigan tayo. Gu Mingyuan, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Kung ako ang makahanap ng pangunahing salarin, papahirapan ko siya hanggang sa mamatay. Huwag mag-away ang pamilya. Huwag mag-away ang pamilya. Umupo na tayo at kumain ng almusal. Ay! Sakit, sakit, sakit. Ang kamay ko. Parang wala nang pakiramdam. Asawa. Ang kamay mo. Parang na-dislocate. Walang anuman. Tutulungan kitang ayusin ito. Okay ka lang ba? Ay naku. Mukhang mali ang pagkakaabot. Talaga bang marunong kang humawak? Kalma lang. Isang ulit pa, ayos na yan. Ang kamay niya. Naibalik na. Parang. Talagang wala ng problema. Tumaas ang antas ng pagkagusto ni Gu Mingyuan sa'yo. Umabot na sa 15% ang progreso ng estratehiya. Si Ginoong Gu ay ngumiti sa isang babae. Hindi ko pa ito nakita sa mga nakaraang taon. Ang babaeng ito, medyo interesante. Talaga ba? Na may gusto sa akin si Gu Mingyuan? Ayos ka, Gu Mingyuan. Kumuha ka pa ng ganitong babae para labanan ako. Hindi na maaga. Tara, umakyat na tayo at tingnan si Lolo. Lenwe. CJ. Lolo, matagal ka nang nakalugmok sa koma. Apo, patuloy lang siyang tinutulungan ng mga imported na gamot. Hindi na ito solusyon. Hayaan na lang siyang mamatay ng kusa. Ganun na lang ba kayo kaagresibo sa paghahanap ng yaman? Gu Mingyuan, anong attitude mo? Ang kuya ko rin ay may mabuting hangarin. Ayaw niyang hayaan ang lolo natin, na parang halaman lang ang buhay magdusa. Hindi ba? Mayroon bang walang makakatulong kay lolo? Kaya kong tulungan siya. Anong sinasabi mo? Gu Mingyuan, maaari kong pagalingin ang iyong lolo. Ikaw. Nga. Mingyuan, ikaw magandang bodyguard. Talagang makulit ka. Nga. Mga kilalang doktor mula sa loob at labas ng bansa. Hindi makapagpagaling sa lolo ko. Maliban na lang kung matagpuan ang sinasabing Diyos ng Medisina. Ako ang Diyos ng Medisina. I activate ang bagong pagkatao. Diyos ng Medisina. Ibig sabihin, kaya ko nang gamutin ang anumang sakit sa hinaharap. Parang ako na ang huwatuo sa mundo. Sa mundong ito, walang taong hindi ko kayang gamutin. Hindi mo nga alam kung anong sakit ng lolo ko. Sinasabi mong magagamot ko siya. Habang may hininga pa ang tao, kaya kong pagalingin. Kahit pamamatay na, hindi pa rin tuluyang namamatay. May tiwala ako dito. Ikaw ay isang banal na doktor. Sa tingin ko, ang alam mo lang ay sirain ang mga buto ng iba. Ginogyu, kamakailan ba ay nahihirapan kang matulog at maraming panaginip? Malubha ang iyong tinnitus at pagkalagas ng buhok. Paano mo nalaman? Dahil sa iyong kakulangan sa kidney. Hindi lang iyon, kundi, iyong kidney ang may kakulangan. Huwag kang magbula-bula. Talaga ba? Marunong siyang maggamot. Jiffy, may mga bagay na hindi dapat ginagawang biro. Seryoso ako. Ang sakit ng puno ng pamilya Gyu. Sige na. Ano ang sanhi ng sakit ni Lolo? Maputla ang kulay ng mukha. Para bang nanghihina. Mukhang malalim na ang pagkaadik niya. Pagkaadik. Itong matanda. Ang sakit ng matandang Gyu. Kaya kong gamutin.
Jiffy, kung kaya mong gamutin ang lolo, ibigay mo ang kahit anong kondisyon. Pero kung mangahas kang lokohin ako, magiging seryoso ang sitwasyon. Umalis ka na. Gumingyuan, sigurado ka bang gagawin mong biro ang buhay ng matanda? Huwag kang mag-alala. Madali lang siyang iligtas. Kailangan lang ng karayom. Kapag bumagsak ang karayom, yayanig ang mundo. Ang gintong karayom ay nagdadala ng kaligtasan sa pintuan ng kamatayan. Madaling iligtas siya. Kailangan lang ng karayom. Ano ang gusto niyang gawin sa lolo? Ang nakamamatay na lason ay nagdudulot ng bara sa dugo. Kailangan itong sirain. Anong ginagawa mo? Siyempre, nagliligtas ng tao. May ganitong paraan ba ng pagliligtas? Gumingyuan, bakit hindi mo siya pinipigilan? Nanghihina ang puso ng matandang patriarka. Kailangan lang ng 1 minuto. Maaari na siyang magising. Lolo. Jiffy, anong nangyayari? Mingyuan, buhay ng lolo ay mapapahamak dahil sa'yo. Tama nga. Paano natin papayagan ng isang dayuhan na iligtas ang matanda? Bilisan mo. Huwag kang masyadong mag-alala. Hindi ganun kadali mamatay ang tao. Jiffy, nangahas kang gawing biro ang buhay ng lolo ko. Talagang pinagsisisihan ko na pinapasok kita sa pamilyang Gyu. Babala, babala. Bumababa ang progreso ng estratehiya ni Gumingyuan. Hindi naman, di ba? Nahihirapan akong mag-ipon. Nawala na ang puntos ng guide. Siya ay isang manloloko na nanlilinlang. Hurry up and tumawag na ng pulis. Aalisin ko na ang silver needle. Hindi pwedeng tanggalin ang silver needle. Gumingyuan, gusto mo pa bang iligtas ang lolo mo? Mingyuan, bilisan mo at tanggalin ang karayom. Ginoong Gyu, dumating na ang doktor. Dr. Lin, pakisagip ang lolo ko. Talagang nakakatawa. Sino? Ang nagbigay ng karayom sa matanda. Doktor, lolo niya. Si Lolo ay sobrang nanghihina ang dugo at enerhiya. Sa isang iniksyon na ito, para nang pinatay siya. Anong sinasabi mo? Lolo, kasalanan ko ito. Maging tapat ka lang kanina. Hindi rin ganyan ang lolo. Talagang mahirap ang buhay ng matanda. Dr. Lin, tulungan mo naman ang lolo ko. Gagawin ko ang makakaya ko. Sandali lang. Bibigyan ko kayo ng babala. Tanggalin mo ang karayom na ito. Mawawala na ang buhay ng matandang pinuno ng Guo. Malapit ka ng mamatay. Nagsasalita ka pa ng kalokohan. Gumingyuan, hindi ako nagbibiro. Hindi na kita pwedeng hayaan na magkalat. Ay, Lolo, makinig ka sa akin. Maaari pa siyang maligtas. Lahat kayo umalis na. Talagang hinahangaan kita. Pinatay mo na ang lolo. Gusto mo pang pahirapan siya. Jiffy, hindi pa nagigising ang lolo ko. Huwag kang mag-alala. Magigising din siya. Inalis ko ang lason. Mula kay Ginoong Gyu. Napanatili ang tibok ng puso. 10 segundo lang. Magigising na siya. Okay. Hihintayin kita ng 10 segundo. Hindi siya. Talagang makakapagbalik buhay, di ba? Impossible iyon. Ang lason na ibinuhos natin. Walang sinuman ang makakalutas nito. 2. Ay. Hindi dapat ganito. Dapat ay malapit na ang oras. Kaya mo pang magsinungaling ng ganito. Walang pulso. Paano siya magigising? Ngayon, talagang magkakaroon ng buhay na mawawala. Basta't mamatay si Gujayanghe. Lahat ng ari-arian ng pamilya ay magiging akin na. Dalhin niyo ang babaeng ito. Masama ang sitwasyon, host. Ang iyong progreso sa estratehiya ay bumaba sa 50%. Talaga ba? Pwede bang bumaba ang antas ng simpatsya sa negatibong numero? Ginoong Gyu, kailangan ng kaunting oras ng matandang pinuno ng pamilya Gyu. Bago siya magising. Sapat na. Talagang hindi ko dapat pinagkatiwalaan ka. Bakit ka umalis? Matandang Jiaozi. Matandang Jiaozi. Walang ikaw na nagbabantay. Ano ang mangyayari sa pamilya? Ay naku. May multo. Bumangon na. Sobrang saya.
Lolo, gising ka na. Sobrang komportable ko. Ito ay talagang himala ng medisina. Bumangon ang matanda. Imposible ba? Asawa. Baka ito ay isang huling liwanag. Dr. Lin, suriin mo nga. Ginogyu, matatag ang pulso at tibok ng puso niya. Baka naman kulang ang lagay ko ng lason. Talagang pinabuti ng babaeng bodyguard. Ang lolo. Ang saya. Lolo, si Anye. Je ang nagligtas sa'yo. Anong pangalan mo, batang babae? Ginoong Gyu, pinuno ng pamilya. Ang pangalan ko ay Jefei. Ayos lang. Maraming salamat kay Yanye. Je sa kanyang tulong. Sa hinaharap, babayaran ko ng buong puso ang kabutihang ito. Mabuti nang maibalik sa'yo ng tama. Lahat ito ay dahil kay Mingyuan. Kaya ako nakialam. Naiintindihan ko na. Mingyuan Sro. Ang kabutihang loob ni Miss Je. Ikaw na ang magpapasalamat para dito. Gaffey. Kakalabas lang. Ako ang nakasakit. Binabati kita, host. Tumaas ang pagkagusto ni Gu Mingyuan sa'yo. Naka 20% na ang progreso sa pag-approach. Noon ay negative pa. Ngayon ay biglang tumaas ng ganito kalaki. Walang anuman, responsibilidad ko lang ito. Mingyuan, magaling ang paningin mo, bata. Nahanap mo si Miss Je. Ganito kagaling na kasintahan. Lolo, nagkakamali ka. Kung manakit siya sa'yo, sabihin mo lang sa lolo. Ang lolo mo ang magdedesisyon para sa'yo. Lolo. Basta hindi niya ako pinapahirapan, ayos na yon. Sandali. Siya ang girlfriend mo. Paano ko malalaman? Kuya, karaniwan, paano ka kay Mingyuan? Walang pakialam. Paano mo malalaman? Lolo, itong babae, walang isang salita ang totoo. Nga, huwag kang magpaloko sa kanya. Isa siyang personal na bodyguard ni Mingyuan. Totoo ang sinasabi ng kuya mo. Kaka-recover lang ni Laogyu. Hindi niya kayang ma-stress. Inamin ko na ang relasyon namin ni Gu Mingyuan para mapanatili ang kanyang emosyon. Gu Mingyuan, pwede bang huwag kang makipagsabuatan sa babaeng ito? Para lang lokohin si Lolo. Lolo, Yifai, totoo siyang girlfriend ko. Binabati kita, may-ari. Si Gu Mingyuan ang kusang yumakap. Nakaabot na sa 30% ang progreso ng pag-approach. Ang galing. May bagong misyon na inilabas. At nakumpleto ang isang perfectong date. Tapos na ang misyon. Tumaas ang progreso ng estratehiya ng isa 0%. Naku, paano naman si Gu Mingyuan makakapag-date sa akin? Kaka-recover lang ng lolo. Kailangan mong makisama. Hahaha. Mingyuan. Hahaha. Aking apo. Sa wakas ay naintindihan niya. Palagi kong pinag-aalala. Ang iyong pangmatagalang buhay na pakikipagsapalaran. Akala ko hindi mo pa rin alam. Matagal na palang may kasama kang maganda sa tabi mo. Fifi, dahil ikaw ay isang tao ng Gu pamilya. Ito ang Lola Mingyuan. Ibinibigay ko sa'yo. Dalhin mo. Ito ay pamanang kayamanan ng pamilya Gu. Sira na ang isip ng matanda. Ibinigay niya ang pamanang kayamanan sa kanya. Napakamahal nito. Hindi ko kayang tanggapin. Ibinigay ito ng lolo sa'yo. Kaya tanggapin mo na. Salamat, lolo. Lolo, ako rin ang manugang ni Gyu. Bakit wala ako? Si Fifi ang nagsagip sa akin. Nakasagip ka ba? Ako. Mingyuan, kayo ba ay nagbabalak mag-anak? Lolo, ako at si Jiffy. Paano? Niloloko niyo ako. Haha. Tingnan natin kung paano kayo ayusin ng matanda. Lolo, hindi pa kami kasal. Masyado pang maaga para magkaroon ng anak. Ganito na lang. Bukas, pumunta na kayo para kumuha ng lisensya. Sa susunod na araw, gawin na ang kasal. Masyado lang akong simple ang isip. Iyon lang. Gusto ng yakap. Apo ko. Lolo, ang kasal ay talagang isang mahalagang bagay sa buhay.
Bibigyan ko kayo ng 1 taon. Pagkatapos ng 1 taon, gusto kong makita ang bata. Lolo, sa wakas, nagising ka na. Ay naku, sobra kitang pinag-alala. Huwag kang ngang umiyak dyan. Hindi pa ako patay. Huwag naman sanang mali. Nung ikaw ay nakalumpo, kami ang nag-aalaga ng buong puso. Gutom na ako. 3 taon na akong nakahiga. Ang tatay ko, kailangan ng masarap na pagkain para makabawi. Fifi, samahan mo si Lolo sa malaking pagkain. Sasamahan kita. Salamat kay Jeffrey na nailigtas si Lolo. Paano ko siya dapat pasalamatan? Sumpa. Itong si Jeffrey. Ano bang gamot ang ibinigay niya sa matanda? Kahit ang mana ay ibinigay sa kanya. Oh. Noong nakaraan, siya rin ang tumulong sa pagdukot kay Gu Mingyuan. Parang siya rin ang nagligtas, di ba? Asawa. Ano ang gagawin? Sa kabila ng lahat. Kailangan siyang alisin agad. Sarap na sarap ako. Fifi, kumain ka ng mabuti. Naghihintay ako para yakapin ang aking apo. Lahat ng lalaki sa pamilya Gu. Kulang na lang ng isang prinsesa. Mahal, kailan ka magkakaroon ng oras? Huwag nang kumain. Saan ka pupunta? Magandang araw, Ginoong Gu. Ihatid ang mga bagong produkto sa i-room. Ito. Maliban sa 2 ito, kukunin ko ang iba. Subukan mo. Hindi ko inasahan. Ang ganda ng katawan niya. Balutin mo. Medyo karaniwan. Pero, mukhang cute naman siya dito. Nagbago. Wow, ang ganda ni Anye. J. Parang ang damit na ito ay para sa kanya talaga. Hindi ba maganda? Balutin mo. Binabati kita, host. Tumaas ang antas ng pagkagusto ni Gu Mingyuan sa'yo. Umabot na sa 35% ang halaga ng estratehiya. Ikaw, napakaganda mo. Dalhin ang mga palda at alahas na ito sa tahanan ng pamilya Gu. Ito ay si Ginoong Gu. Mukhang matigas sa labas. Pero sa totoo lang, medyo malambot siya. Tama nga, lahat ng lalaki ay mga hayop na nag-isip sa ibabang bahagi ng katawan. Bakit ka pa nakatayo dyan? Tara na, kumain tayo ng masarap. CJ. Aba, ito na ang unang pagkakataon na nakita ko si Ginoong Gu. May kasama pang babae. Mukhang nagbunga na ang bakal na puno. Ginoong Gu, ito ang sinasabi mong malaking pagkain. Hindi naman ganoon. Walang kahit anong tao. Tanga. Dahil espesyal kong in-reserve para sa'yo. Para linisin ang lugar. Mahal at hindi masarap. Ang Pangulo ng Gu Corporation. Bakit ganito kababa ang pagkain? Kumain ka na. Bakit ang daming sinasabi? Gu Mingyuan, tara na. Ate, dadalhin kita sa masarap na pagkain. Kumain tayo ng tunay na masarap na pagkain. Jiffy, ito ang sinasabi mong malaking pagkain. Gaffy, ito ang malaking pagkain na sinasabi mong. Binigo ang Michelin na chef para kumain dito. Para dalhin ako sa ganitong gumugulong, magulo at marumi na lugar para kumain. Gaffy, talagang may galing ka talaga. Ginoong Gu, huwag husgahan ang pagkain sa itsura. Tara na.
Dito sa tindahan na ito, kumakain na ako ng mahigit 20 taon. Sobrang masarap at tunay. Magaling ang panlasa ng dalaga. Sa totoo lang, 10 taon pa lang ako nagtatrabaho. Baka nagkamali ako ng alaala. Boss, laging ganito. Sige na. Kung hindi ito masarap. Jiffy. Tapos ka na. Nakita ang pagbaba ng mood ni Gu Mingyuan. May panganib na bumaba ang iyong magandang impresyon. Masarap ba o hindi? Kailangan mong tikman para malaman mo. Subukan mo kung bagay sa panlasa mo. Boss, kailangan mong mag-perform ng higit sa inaasahan ngayon. Ang lasa nito, talagang masarap. Masarap, di ba? Hindi ko inasahan. Ang tila karaniwang kanto ng pagkain ay nakakagawa ng mga pagkaing nakakabighani. Tunay nga, ang likas na katangian ng tao ay talagang masarap. Ang pakiramdam ni Gu Mingyuan ay bumuti, nawala ang panganib. Ginoong Gu, maaaring ang lolo mo ay naapektuhan ng isang hindi nakikita, walang amoy na las na gamot. Anong sinasabi mo? Hindi pangkaraniwan ang ganitong uri ng las. Ayon sa alam ko, ito ay isang lihim na gamot na eksklusibong pagmamay-ari ng pamilya Murong, na kayang manatili sa dugo, na walang bakas na pumatay. Ang ibig mong sabihin, tiyak na may mga masamang tao sa tabi ng lolo. Murong. Ang tigre ay hindi kumakain ng kanyang anak. Ang kuya ay talagang naglagay ng lason sa lolo. Okay ka lang ba? Busog na ako. Uwi na ako. Nakumpleto ang isang date kay Gu Mingyuan. Umabot ang progreso sa 45%. Random na gantimpala, 100,000 piso. Uy, Ginoong Gu. Strange, nasaan ang tuwalya ko? 那小子着急找你。爷爷，你锁门干什么？当然是等着抱小重孙喽。顾明渊的房间还挺整洁的。小点声，小点声。你小流氓！ Ginoong Gu. Ginoong Gu. Akala ko puso ko na. Lahat ay mukhang marumi. Nakaayos na ang silid ng pulong ni Ginoong Gu. Darating ang mga kasosyo sa alas 10. Mahalaga ang pulong na ito. Huwag na huwag tayong magkakamali. May ina. Diyan na nagpoprotekta sa'yo. Sino ang may kakayahang saktan ka? May lakas pa bang umiti ka? Paano ako makikipagkita sa meeting mamaya? Ginoong Miss, ang malaking pagtitipon para sa kooperasyon na ito. Mahalaga ito sa buong taon na kita ng kumpanya. Napansin na bumaba ang mood ni Gu Mingyuan ng biglaan. Mangyaring agad na kumilos ang host. Ginoong Gu, kainin mo na ito. Ano bang pinakain mo sa akin? Ito ang bagong inihandang gamot ko. Kumain ka at mawawala ang bara. Kung hindi ito masusolusyonan bago ang pulong, ay ayusin kita. Ano bang nangyayari? Ginoong Gu, nagkaroon ng aksidente si Ginoong Chen sa daan. Nawala rin ang plano ng produkto. Nalaman namin na ito ay gawa ng nakababatang anak, na may mga tao na kumilos. Ano? Ginoong Gu, ang mga tao mo ay hindi pa dumarating.
Huwag na tayong mag-aksaya ng oras sa isa't isa. Sandali lang, Ginoong Lin. Huwag kang magmadali umalis, Ginoong Lin. Huwag kang magalit, Ginoong Lin. Medyo nagmamadali ang kapatid ko. Ngunit makakaasa ka. Nasa akin ang kontrol sa kabuuan ng Gu Group. Ikaw ang panganay na apo ni Gu Jianghe. Talagang napakaastig mo. Gu Dashan. Para sa kapangyarihan. Talagang wala kang pinipili sa paraan. Masaya akong makilala ka. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkaantala ng ilang minuto. Dala ko ang pinakabagong plano ng produkto. Bakit ka nandito? Gu Mingyuan. Ako talaga ang pangunahing tagapagmana ng grupo. Ginoong Lin. Ito. Ang pinakabagong resulta ng aming kumpanya sa pananaliksik at pag-unlad. Cream para sa kagandahan at pangangalaga sa balat. Ginoong Gu. Cream para sa kagandahan at pangangalaga sa balat. Paano ito napunta sa kanyang kamay? Ang produktong ito ay nakatuon sa high-end na anti-aging market. Napakaganda ng epekto sa mga pinong linya. Maganda ang mga sangkap. Sabihin mo ng direkta, magkano ang presyo mo? 300 milyon. Medyo mataas ang hinihingi mo, ah. Hindi ba't ito ang napag-usapan natin, 8 milyon? Alerto. Natuklasan si Gu Mingyuan. Tumaas ang antas ng galit niya. Ano? Naduduwag ang mood niya. Hindi kaya maapektuhan ang progress sa pag-advance. Ganito lang yun. Naglalakas loob ka ring magbenta ng 300 milyon. Ikaw na naman. Ginoong Lin. Sa kasalukuyan, wala tayong produktong kwalipikado na mayalo. Maaari na po kayong umuwi. Sandali lang. Ano sa tingin nyo dito? Ito ay. Ginoong Lin. Ang Mayandan ay may pampabata at pampaganda ng mukha. Dapat sana ay para sa sarili ko ito. Para sa progreso ng laro. Wala na akong pakialam. Porya. Tamang sukat. Bituin ng lotus. Pulbos ng perlas. Ihalo dito. Hintayin mong matapos ang paggawa ng pampaganda. Ate, ako na ang pinakamagandang babae sa mundo. Gu Mingyuan. Tingnan natin kung paano ka makakataka sa mga kamay ni ate. Jiffy, pakakasalan mo ba ako? Paano ako nagkaroon ng ganitong nakakatakot na imahinasyon noon? Ganito ba ako nakaisip? Ginoong Lin, maaari kang subukan ng isa. Kung epektibo, saka ka mag-isip. CJ. Jiffy. Itong pampaganda. Hindi ba para sa pagtanggal ng pasa? Hintayin mo at makikita mo. Paano ito posible? Paano ito posible? Ano? Hindi ba maganda ang epekto? Ginoong Lin, ang ganda-ganda mo na talaga. Hindi ko inakalang. Yung simpleng binuo kong beauty pill. Ganito ka-epektibo. Totoo bang ako to? Bumata ng sobra sa ganito. Anak ng tokwa. Hindi ito makatwiran. Ginoong J. Ang iyong beauty pill. Lubos akong nasiyahan. Anong klaseng milagrosong gamot ito? Hindi naman ganun ka-komplikado. Ang sangkap ng beauty pill. Mga halamang gamot lang naman. Mababang gastos. Huwag kang mag-alala. Ang karunungan ng ating mga ninuno. Tiyak na ligtas at epektibo. Ayos lang. Talagang pinahahalagahan ng tradisyonal na medisina. Lene, nagmamagaling. Ginogyu. Mayroon kayong napakakamangha-manghang pampaganda. Bakit kailangan pa ng mga yon? Mga pampaganda at pangangalaga sa balat. Mahal na nga. Hindi pa maganda ang resulta. Mas mabuti sanang inilabas na ito noon. Sobra naman ang inyong papuri. Pwede ko bang itanong ang presyo? Ganito kamahal na kayamanan. Malamang na mahal ito. Huwag kang mag-alala, Ginolin. Hindi kami gagawin yan. Hindi tulad ng iba. Walang utak. Anong sinabi mo? Sige na. Presyo ng unang batch ng produkto. 1 bilyon.
Kung okay na, agad tayong magpirma. Walang problema. Siya na namang nagkakalokohan. Siya na namang babaeng ito. Naging dahilan pa ng masama kong nangyari twice. Lene, dapat na siyang maalis ng maaga. Jiffy, salamat sa pagtulong sa akin. Binabati kita, host. Tumaas ang antas ng simpatsya ni Guminyuan. Umabot na sa 50% ang progreso ng estratehiya. Ano yon? Nagbigay na ako ng beauty pill. 5% lang ang progreso Sistema, nagkamali ka ba? Bagong misyon na inilabas. Makipaghalikan kay Guminyuan. Misyon matagumpay. Progreso ng estratehiya positibo isa 0%. Halikan. Hindi madaling gawain ito. Anong nangyari? Hindi ka ba masaya? Wala. Malaki ang naitulong mo sa akin. Maaari kong tuparin ang alinmang kondisyon mo. Totoo ba? Pwede mo ba akong halikan? Maging normal ka naman. Anong laman ng utak niya? Alam ko namang hindi pwede. Bilang kabayaran, maibibigay ko sa iyo ang 1,000,000 sahod. Taos pusong inaanyayahan kang sumali sa group. Bukod dito, eksklusibong laboratorio, mga resources at talento. Hindi ito problema. Account ay may 1,000,000 yuan. 10, 100, 1,000. Ginogyu, lahat ay madaling pag-usapan. Unang batch ng Minyan, lumabas na ang feedback sa karanasan ng gumagamit. Maganda ba ang epekto? Maganda. Tinatayang kikitain ng merkado ay aabot sa 1,000,000,000. 1,000,000,000. Kung ganito ang mangyayari, hindi ba't magiging mayaman ako? Jiffy. Ang gwapo niya talaga. Sasagutin mo na ba siya ngayon para halikan? Bahala na. CJ. Gongbong. Matulog ka na ng maaga. Ikaw din. Binabati kita, host. Nakipaghalikan kay Guminyuan. Umabot sa 60% ang progreso ng estratehiya. Na-activate ang bagong kakayahan na Na-Ray Vision. Ano ang Na-Ray Vision? Medyo astig ang kakayahang ito. Bakit hindi ka na humalik? Ituloy mo na. Mukhang kailangan pa ng matanda. Sasali na ako. Nakasara na naman ang pinto. Ay, huwag kang umalis. Hindi ko pa nakita eh. Lolo, ikaw ba yan? Ako ang lolo mo sa labas. Bakit? Anong masama? Kayo ay magkasintahan. Dapat matulog ng magkasama. Lolo, buksan mo ang pinto. Si Lolo Lee sa kabila. Nakahawak na rin ng kamay. Magpursige kayo. Gusto ko ring makapagsalo ng apo. Mamamalagi ako sa pinto ngayong gabi. Hindi makalabas si Fifi. Mas malakas pa ang ingay kaysa noong bata pa ako. CJ. Dahan-dahan lang. Masakit ba dito, Ginoo? Ibig sabihin nito, hindi maganda ang kidney function mo. Saan ko nasabing masakit? Hindi ka pa kumakain, magpursige ka.
Sige po. Ah. Hahaha. Ang bata pa, ang saya. Haha. Gising na. Magandang umaga, Lolo. Good morning, Grandpa. Nagtatagal kayo ng gabi, ah? Ayos lang ang magpuyat. Kung ganito lang, mabilis na tayong magkakaroon ng apo. May auction tayo mamaya. Jiffy, sama ka sa akin. Si Ginogyu. Ang ganda-ganda niya. Ang ganda-ganda niya. Eto babae, nagtagumpay pa. Matagal nang hindi nakikipag-ugnayan si Ginoogu sa babae. Hindi niya inakalang magugustuhan niya ito. 这可真有手段。 Yufai, anong ginagawa mo na naman? Inaasar ka, Ginoong Gyu. Kahapon gabi, hindi ba't magkasama tayo? Magkasama tayo buong gabi. Mukhang si Ginoong Gu at si Yanje. J. Ang mga larawan namin ni Jifei. Paano ito napunta rito? Ito, 这什么鬼啊？ assistantly. Ginogyu, ito ang litrato ninyo ng dalaga. Hindi ko ba ito makikita? Ito ay inorganisa ng matanda. May ibibigay akong gawain sa'yo. Itong litrato, kailangan itong ipakalat sa buong kumpanya bukas. Ito, hindi ko magagawa. Maghintay na lang na mag-impake at umalis. Lanan. Ginoong Gyu, wala rin akong magagawa. Bibigay ako sa'yo ng 5 minuto. Tanggalin mo lahat ng mga larawan. Nagalit si Gumingyuan. Kahirapan kong maipon ang progress ng mawawala na naman. Assistantly. Si Guzong, umiwas ka na. Hindi pa nakarating ang mga tauhan ko. Pumunta ka na sa iba. Ako na ang bahala dito. Magaling ang kuha ng lolo mo. Pero, bakit hindi ko siya tinanggihan sa halik kagabi? Ginoong Gyu. Sabi, hindi ko alam ang tungkol sa pagkuha ng litrato ng lolo mo. Ikaw lang ang aking bodyguard. Sa hinaharap, tandaan mong manatiling malayo sa akin. 是 Hindi na maaga. Maghanda na para sa auction. Larawan ni Ginoong Gyu. 照片。 Kailangan ko bang itapon ito? Ayusin ko na lang ito. Ang auction na ito ay espesyal na inanyayahan ng mga otoridad na eksperto para sa pagsusuri. Mga kolektor, handa na ba kayong magbid? Mga kolektor, tignan niyo ang unang piraso ng yaman. Putol na buntot na gintong dragon. Mga kopya, magbid na kayo. Sino ang bibili ng mga kopya? 谁会买呀？一个仿品，谁会买？就是，怎么弄个仿品呢？ Ito. Angelaine Ganalane. Nagkakahalaga ng 30 milyong yuan. Ginoong Gyu, ito ang bibilhin natin. Ito ay peking produkto. Walang halaga ito. Makinig ka sa akin. Kung malugi, ako ang bahala. Ang amoy mo, bodyguard. May 3,000 ba sa'yo? Yun nga. Mingyuan, huwag mong hayaang lokohin ka niya. Sa langit, hindi babagsak ang swerte. Huwag mong sisihin ang kuya kung di ka nagpaalala. Babaeng ito, tila hindi pa siya nakapasok sa isang auction. Mingyuan, kung hindi ka bibilin, magsisisi ka. 500,000. Heyo, talagang may lakas ng loob kang tumaya. 是不是傻子吗？真的有
傻子派。 Maniwala ka sa akin. Walang anuman. Sadyang, hindi ko sila gusto. 500,000 isang beses. 500,000 dalawang beses. 500,000 tatlong beses. Binabati kita. Nakuha ni Ginoong Gu ang putol buntot na gintong dragon. Lene. Isang swerte na masungit. Isang taong magastos. Talagang para sa isa't isa kayong dalawa. Haha. Isang peke. Kahit mapansin, hindi pa rin ito mahalaga. 也不值钱。 Ang tunay na piraso ay totoo. Maaari kong sabihin na ito ay isang bihirang, tunay na produkto ng korte. Ano? Pagsusuri sa isang gold dragon na may putol na buntot. Ang konklusyon ay tunay. Ang kasalukuyang presyo ng auction ay 500,000. Ang pagtataya sa merkado ay higit sa 30 milyon. Binabati kita, Ginoo Gu. Kumusta, Ginoo Gu? Naniniwala ka ba sa akin, hindi ba? Paano naman mangyayari yan? Ang 30 milyon ko, asawa ko. Kung alam ko lang, sumama na rin sana kami. Talagang kakaiba ang babaeng to. Matalas ang paningin niya. Hintayin natin siyang makuha. Lanan. Ikalawang koleksyon. Bituin ang jade na may dragon na disenyo. Simulang presyo 3 milyon. 3.5 milyon. Mahal, gusto ko ito. 我想要这个。 Huwag kang magmadali. Bituin na may disenyo ng Kinyu Chailong. Halaga ng 6 milyon. Maari itong makipag-ugnayan kay Ginoong Gu. 4 na milyon. 5 milyon. 5.5 milyon. 8 milyon. Ano nang balak? Ginoo Gu. Hindi na kaya bumili. Mukhang itong tao. Sinasadyang nakikipag-agawan sa atin. Mukhang itong tao. Sinasadyang nakikipag-agawan sa atin. Sige na. Yung ate mo ang sasama sa'yo hanggang dulo. Sampung milyon. Isang beses ng 10 milyon. Mukhang malaking transaksyon ito, malakas ang dating. Husband, sumama ka na agad. 15 million. 1500万， Isang beses ng 15 milyon. Mahal na mahal ka ni husband. 太贵了。 Baka hindi na tayo sumama, ha? 20 milyon. 30 milyon. Totally na bad trip itong tao na ito. 30 milyon isang beses. Guminyuan. Anong nangyari, naubusan ka na ba ng pera? 30 milyon, dalawang beses. 30 milyon, tatlong beses. Bakit hindi na siya tumawag ulit ng bid? Nako. Bakit hindi na siya tumawag ulit ng bid? Anong ibig sabihin nito? Siguro nadaya ako. Napunta sa kanya ang benta. Binabati ko ang Ginoo na ito. Kinuha ang Burden Jade na dragon na may disenyo. Baliw ka ba? 3 milyon para sa isang sirang antigong bagay. Pakiusap, tawagin ng eksperto para sa pagsusuri. Ang koleksyong ito ay labis na nasira. Ang halaga sa koleksyon ay hindi mataas. Ano ito? Ang resulta ng pagsusuri ay, totoo. Ang kasalukuyang presyo ng pagbebenta ay 30 milyon. Binabati kita, Ginoo Gu. Bakit hindi niya sinasabi? Magkano ang presyo sa merkado? Gumastos siya ng 5 beses na halaga. Talagang isang malaking kawawa. 5 beses. Hindi ba't? Ang presyo sa merkado ay 600,000 lamang. Ay. Guminyuan. Niloloko niyo ako. Gudasya. Hindi ito tama, kalokohan. Sa auction, kapag naglagay ka ng bid, walang pagsisisi. Lahat ay iyong sariling pagpili. Isipin mo na lang na bumili ka ng aral. Uwi na tayo. Ikaw, mga kaibigan sa koleksyon. Tingnan ang ikatlong koleksyon. Amang babae.
Hindi kita palalampasin. Yung bato ng Bodha mula sa Yongle. Simula sa 2 milyong piso. Ang halaga ng yung bato ng Bodha mula sa Yongle ay 60 milyon. Ginogyu. Maghanda na kayong bumili. Yongle Jade Bodha. Nagsisimula ang presyo sa 2 milyon. Ang halaga ng Yongle Jade Bodha ay 60 milyon. Ginoong Gyu. Ihanda mo na ang iyong bid. 3 milyon. 4 milyon. Asawa. Gusto ba nating sumama? Wala ka bang isip? Gusto mo bang lokohin kanila? 5 milyon. 8 milyon. 8 milyon isang beses. 8 milyon 2 beses. 8 milyon 3 beses. Napagkasunduan. Binabati ko ang ginoong ito. Sa pagkapanalo sa koleksyon. Maghintay ka lang. Siguradong mapupunta lang siya sa wala. Lene. Sa tingin ko, hindi naman sigurado. Pwede bang makahiram? Hindi ko sigurado. Pahiram naman. Hindi nagpapakita ng tunay na anyo. Ang nagpapakita ng anyo ay hindi tunay. Talagang walang halaga. Dahil sa kanya, naging basura na. Diretso na itong naging sirang-sira. Hahaha. Anong nangyari? Bakit ganito? Paano nangyari ito? Mga kaibigan, ito ang tunay na Yongle Jade Bodha. Ay naku. Ang estatwang ito ay napakaganda. Maaaring ituring na pambihira. Hindi ito tama. Itong Jade na Bodha. Bakit parang mas mahalaga ito? Yongle Jade Bodha. Sa kasalukuyan, ang auction price ay 8 milyon. Market valuation. Tinatayang hindi bababa sa 60 milyon. Anong 60 milyon? Yung Bodha ng Yongle. Sa kasalukuyan, ang presyo ng martilyo ay 8 milyon. Pagtataya sa merkado, tinatayang hindi bababa sa 60 milyon. Anong 60 milyon? 60 milyon. Hindi ba ako nagkakamali? Si Gumingyuan ito. Swerte niya talaga. Ay naku, ang sama ng amoy ng asim na ito. Kahit sa malayo na amoy ko na. Lene. Congratulations, Emmer. Gu. You have successfully bid for the exquisite Yongle Jade Bodha. Congratulations, General Manager Gyu. Jiffy, thank you. Jiffy, thank you. Watching Gumingyuan make money is even more painful than being killed. Don't worry. Hindi na sila makakapagmayabang ng matagal. Lanan. Tara na. Umalis na tayo. Bumaba ka. Jiffy. Malaki ang naitulong mo. Walang anuman. Pero paano mo nalaman na ang Jade Bodha na ito ay naglalaman ng kalawakan? May sikreto ka ba? Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na meron akong na-ray vision at malalaman niya na nakikita ko ang ebs niya sa pamamagitan ng hangin. Ito ay karanasan. Karanasan. Tama. Nagtatrabaho ako sa larangang ito. Natutunan ko ang ilang bagay. Bakit mo ako tinatanong? Talagang gusto kong malaman. Ano ang nasa isip niya? Ano ang pakiramdam mo sa auction ngayon? Hindi ko pa ito naranasan noon. Medyo interesante. Hindi ko pa ito naranasan. Hindi mo ba sinabi noon na nag-aasikaso ka sa auction? Ang ibig kong sabihin ay hindi ko pa ito naranasan bilang isang kolektor. Ganito pala yun. Halos nasabi ko na sana. Bagong misyon inilabas. Pakipag-ugnayan kay Gumingyuan para sa mas mataas na antas.
Pagkatapos makumpleto, tataas ang progreso ng strategy ng isa 0%. Mag-upgrade. Anong ibig sabihin nito? Parang sinasabi ba ng sistema na magpakita na ako ng pagmamahal? Ay, hindi pwede. Siguradong tatanggihan niya ako. Bakit ka nakatingin sa akin ng ganito? Wala naman. 没什么。 Mag-ingat ka. Guminyuan, buhay ka pa ba? 活着吗？ Wala akong sakit. Wala akong sakit. Wala akong sakit. Hindi ito isang aksidente. May isa na namang gustong kidnapin si Ye. Guming. Hindi pa namatay ang babaeng ito. Swerte niya talaga. Mag-ingat ka sa babaeng iyon. Narinig ko na hindi basta-basta ang kanyang kakayahan. Mag-ingat ka sa babaeng iyon. Narinig ko na hindi basta-basta ang kanyang kakayahan. Anong klaseng tao itong mga ito? Mukhang hindi tama ang sitwasyon, Ginoong Gyu. Kailangan kong agad na maalis sila. Dapat talagang mag-ingat sa babaeng yon. Gusto ko ang mga matitigas ang ulo. Hindi ko pa kayang tingnan ang mahinhinga ko. Umalis ka. Nahuli ang lalaki, pinatay ang babae. Sugod. Mag-ingat. Ikaw na. Ako, papatayin kita. Sandali, parang may mali sa amoy na ito. 不对劲儿。 Ang hangin ng tagsibol ay nakakalito. Ang masamang gamot na tanging sa angkan ng murong lamang. Ang sinumang makakakuha nito ay mawawalan ng isip. Tanging ang pakikipagtalik ang makakapagpagaling. Sa loob ng kalahating oras, huwag makipagtalik sa ibang tao. Kung hindi, mamamatay ka sa pagsabog ng katawan. Ano? Hahaha. Ngayon, kailangan mo ang lalaki. Hayaan mong ako ang magpapalaya sa'yo. Haha. Haha. Ngayon, kailangan mo ang lalaki. Hayaan mong ako ang magpapalaya sa'yo. Haha. Aalagaan kita ng maayos. Kung hindi ka natatakot mamatay, lumapit ka na. Mga walang silbi. Jiffy, ayos ka lang ba? Naayos na ni Ginoong Gu ang mga masamang tao. Jiffy. Gising na. Huwag kang matakot. Malapit nang dumating ang tao ko. Bakit ang init nito? Tulong. Nadimutan ko ang halimaw na pulbos ng murong. Kung hindi ko pa malulunasan ang lason, mamamatay ako. Sila uli ang mga murong. Kung may masamang mangyari kay Jiffy, gusto kong magbayad sila ng presyo. Tulungan mo ako, Guminyuan. Huwag kang kumilos, dadalhin kita sa ospital. Wala ng oras, walang silbi ang ospital. Ikaw lang ang aking lunas. 才是我的解药。 Midnight whispers softly, stars above they glow. Heartbeats in the silence, and in the night we flow. Crystal tears are falling, spilling from our eyes. Cold and yet so tender, underneath the
Ikaw lang. Ang aking lunas. Mag-isip ka ng maayos. Alam mo ba kung sino ako? Gumingyuan. Hindi ko na kaya. Huwag kang magsisisi. Saan ito? Patay na ba ako? Ay, ang sakit ng ulo. Tama, nahulog ako sa isang panggagambala. May tumulong bang magpakalma sa lason? 解毒了？ Kakalang ako ay nateke ng kalokohang pulbos. May tumulong bang magpakalma sa lason? 解毒了？ Gumingyuan, 明渊， nagising ka na. Ako. Ikaw. Anong sinasabi mo? Sinabi ng doktor na wala kang problema sa kalusugan. Binabati ang host sa pagtapos ng misyon. Nakataas ang relasyon kay Gumingyuan. Umabot na sa 70% ang progreso ng estratehiya. Na-activate ang bagong pagkatao na sa kubos. Yung sinasabi mong pagtaas ng relasyon, ay kailangan bang makipag-ugnayan sa kanya? Host, nagawa mo na ang relasyon sa kanya. Sumpaying sistema. Hindi siya. Nagkakaroon ng problema sa isip, di ba? Hindi ko inasahan na ang unang lalaki ko ay siya pala. Ngunit, yung taong iyon sa bagay na yon. Jiffy, kamusta ka? Ah, ituloy mo lang. 您继续说。 Ginoong Gyu, yung aksidente sa sasakyan, tiyak na inorganisa ng kuya mo. Alam ko, 你知道， huwag kang mag-alala. Hindi ko siya basta-basta palalampasin. Kahit na kapatid ko siya. Kailangan niyang magbayad ng halaga. Jiffy, sasagutin kita. Sasagutin ang ano. Dapat ay linawin mo ito. Mahal na Pangulo ng Gyu Corporation. Napakapur naman. Binabati kita, host. Tumaas ang gusto ni Gumingyuan sa'yo. Umabot na sa 80% ang progreso ng estratehiya. Ahem, ahem. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Walang ibang nakikipag-agawan sa'yo. Baka mahal na niya ako. 已经爱上我了。 Ang bagong pagkakakilanlan na na-activate noong nakaraang pagkakataon. Hindi pa alam kung ano ang gamit nito. 有什么作用？ Fifi, halika na at kumain. Good morning, Lolo. Lolo, may dumikit ba sa mukha ko? 了东西吗？ Nakakagulat. Fifi, ilang araw na tayong hindi nagkikita. Ang ganda-ganda mo talaga. Ang tamis ng ngiti ni Lolo ngayon. 真甜啊！ Sa hinaharap, magiging kasing ganda rin ng maliit kong apo. At kasing bait. Na minamahal ng lahat. Magandang umaga, Lolo. Bakit ang ganda niya ngayon? Nina, napansin mo na rin ba? Lalong gumaganda si Fifi. Medyo pangkaraniwan lang. Talagang walang panlasa. Sabi ko nga, sa salu-salo ngayon, nagsasama-sama ang mga kabataang talentado mula sa iba't ibang larangan. Minyuan, isama mo si Fifi. Sige, naintindihan ko. Fifi, pakiusap, bantayan mo si Minyuan ng mabuti. Nakuha. Jiffy, bakit ang tagal magpalit ng damit? Wow, 哇塞， ang ganda naman nito.
Ang ganda. Sino ang babae na ito? Hindi ba? Nakuha ko na ang kapangyarihan ng isang sirena. Nakakaakit sa iba na hindi makaalis. Ang ganda. Ginoong Gu, ang kamay mo. Ang ganda niya. Anong pamilya siya? Parang hindi ko pa siya nakita kailanman. Uy, magandang babae. Nawalan ka ng bagay. Anong ibig mong sabihin? Nawala mo ako. Magbigay ka ng contact number. Magkaibigan tayo. Ayaw ko. Buwisit na babae, huwag kang magpakamataas dito. Huwag kang magmalaki. Wala akong interes sa inyo. 没兴趣。 Ay naku, binigyan kita ng pagkakataon. Ang mga ngipin ko. Ang lakas ng loob mo. Tumigil ka, naglakas loob kang saktan ako. Hindi kita papayagang makaalis na hindi ka natutunan. Tama, kanina ay masyado akong magaan sa'yo. 是我打得太轻了。 Huwag kang lumapit. Sasabihin ko ulit sa'yo. Wala akong interes sa'yo. Tandaan mo sa susunod. 以后 Huwag na huwag akong makita muli. Ayos. Diyos ko, paano siya naglakas loob? Nakaaway niya ang anak ng Li pamilya. Nasa malaking gulo siya. Anong tinitingin-tingin mo? Lahat kayo, umalis na. Li Xiao. Ang babaeng ito. Sobrang walang pakialam sa buhay. Ganito niya ako pinagsasaktan. Patay na siya. Ang ganitong babae, matigas ang ulo, hindi sumusuko sa lakas. Bigyan siya ng leksyon. Malalaman niya. Lene. Nakipag-ugnayan na ako sa abogado. Sinasaktan niya ang iba sa harap ng lahat. Malinaw na nakuha na ng sisi ito. Krimen ang sinadyang pananakit. Sapat na yon para sa kanya. Matalino si Li Xiaoying. Bago dumating ang pulis, sinasabi ko sa iyo, mag-isip ka ng mabuti. Dapat kang bumaba at humingi ng tawad ngayon din. Baka mamaya ay mahuli na siya. Sumpa, paano siya naglakas loob? Hoy, Attorney Chen. May gulo dito. Agad na magpadala ng tao. Si Attorney Chen ay isang hari ng batas na walang talo. Tapos na siya. Tignan natin kung sino ang may lakas na galawin siya. Ginoong Gu. Siya ba ay tao ni Gu Mingyuan? Dumating ka. Bakit ka natagalan? Nababalisa ako para sa'yo. Ginoong Gu, ako ito. Ako ang walang nakitang mabuti. Naka-offend sa inyo. Kung hindi ako nagkakamali, nagsimula na ang ating dalawang kumpanya. Kakaumpisa lang, di ba? Ginoong Gu, tama lang na nagbibiro kanina. Huwag niyo sanang isipin ng masama. Biro lang. Sasabihin ko sa'yo. Hindi na kailangang ipagpatuloy ang kooperasyon. Ginoong Gu, 别开这种玩笑，顾总，顾总。 ano ang ginawa mo sa labas? Itinigil ng Gu ang lahat ng kooperasyon. Diyos ko, ang gwapo ni Ginoong Gu. 帅了。 Paano ako nakagawa ng ganitong panaginip? Pinagawa ko sa iyo ang mga bagay na tinanong mo. Kamusta na ang progreso? Ginoong Gu, sabi ni Enye. Jay, gusto niya ng gwapo.
At may magandang katawan na lalaki. Ganun lang kasimple. Ano bang ibig sabihin ng magandang lalaki? Elan, may chest muscles, 胸肌、 abdominal muscles at biceps. Kailangan mo ito, di ba? Meron ako nito lahat. 我都有啊。 Baka ang ideal type niya ay ako. Oh, Ginoong Gyu. 顾总， Hindi ba't si Anye, 可小姐 J, ay may gusto sa'yo? 您 Sa tingin mo rin ba? Nga, 是啊， si ay malamig sa lahat ng tao. Pero siya lang ang laging nagpoprotekta sa'yo. Tama, napansin mo rin pala. Alam ko na. Hindi ito aksidente. Siya ay isang bodyguard. Trabaho niya ang protektahan ka. Mukhang kailangan ko pang mag-ensayo. 多加锻炼才行。 Nagsimula na si Ginoong Gu sa kanyang sariling estratehiya. Ginoong Gu, pumasok ka. Muli na namang makakakita ng magaganda. Ginoong Gu, maganda ang iyong pagsasanay. Sobrang gusto niya ito. Kailangan kong mag-ehersisyo ng mas madalas. May meeting mamaya. Hindi mo na kailangang pumunta. Sasamahan ako ni Assistant Lee. Ginogu, alisin mo ba ako? Ginogu, alisin mo ba ako? Kamakailan mo akong pinoprotektahan. Sobrang hirap nito. Sumunod ka lang. Magpahinga ka sa bahay. Biglang nagpakita ng kabaitan. Bigyan mo ako ng bakasyon. Ano ba talaga siya? Na kinakanta. Bahala na siya. Bakasyong ibinigay ng libre. Ayaw ko, tanga lang yan. Nagsimula ng mag-self-strategy si Minyuan. Haha, ang saya naman. Assistantly, ipagpatuloy mo lang ang pagbantay sa kanila. Kung sakaling magtagumpay sila, magpapadala ka ng bonus sa'yo. Ay naku. Fifi, kailan ka ba umupo dito? Ito ang iyong apo. Hayaan mo akong umuwi at magpahinga ng mabuti. Mabuti ang umuwi. Magpahinga ka na. Itong si Minyuan, napakabodong isip. Sa wakas ay nagkaroon ng kaunting pangunawa. Mabuti ang umuwi. Magpahinga ka na. CJ. Si Minyuan ang tanga. Sa wakas ay nagkaisip din. Itong magka-grandfather at apo, bakit parang kakaiba silang dalawa? Siyempre, ang kama ko ang pinakakomportable. Sino yan? Nasa kamay ko si Guminyuan. Gusto mong iligtas siya. May kalahating oras ka. Isang tao na pumunta sa Yoshi Factory sa Timog. Kasama ang girlfriend mo. Magsalita ng huling salita. Guminyuan, Gudasyan. Papatayin kita. Minyuan. Dito na talaga. Tumingin ka dito. Talaga nga nandito ka. Hahaha. Minyuan. Ikaw itong bodyguard mo. Hindi naman maaasahan na. Dapat ay palaging pinoprotektahan tayo. Ni Ginoong Gu, di ba? Haha. Nakapagbigay siya sa akin ng mabuting pagkakataon na. Hahaha. Nabaliw ka na ba? Bitawan mo siya. Kapatid mo siya. Pinsan lang. Lene. Walang halaga ang mamatay. Minyuan. Paalam na sa iyong maliit na kasintahan. Paalam na. Paalam na. Gaffy, umalis ka na. Marami silang naghanda. Maraming tao para sa'yo. Ay.
Tumahimik ka. Sinong nagsabi sa'yo na magsalita ng sobra? Tara na. Mingyuan, hindi ko papayagang may mangyari sa'yo. Ay. Lahat ng tao. Sumugod na kayo. Haha. Siguradong hindi ka magkakaroon ng problema. Fifay. Lahat ng tao. Sumugod na kayo. Hahaha. Siguradong hindi ka magkakaroon ng problema. Fifay. Hahaha. Hindi mo siya maililigtas. Para mapunan ang 10 pinuno ng patay. Alam mo ba kung gaano kami nagsumikap? Para dito. 10 lang naman sila. Walang alam sa peligro. Kayong 10. Sabay kayong sumugod. Patayin. Walang kapantay na mandirigma. Diyos ng mga kamay. Ano ang ginagawa niya? Bakit siya kumikislap? Wasakin. Mingyuan. Gising. Mingyuan. Siguradong magigising ka rin. Sa mundong ito, walang taong hindi ko maililigtas. At higit sa lahat, yung tao ay ikaw. Ay. Mingyuan, nagising ka na. May nararamdaman ka bang hindi maganda? Meron ba? Gaffey. Salamat. Muling nailigtas mo ako. Sino pa ba kundi ikaw ang bodyguard ko? Halika, kumain ka na nito. Mas mabuti na yan. Dito ka lang. Aasikasuhin ko sila. Huwag kang aalis. Dito ka lang. Aasikasuhin ko sila. Huwag kang aalis. Sila. Ulit-ulit kang sinasaktan. Ang susunod na mangyayari, ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. May tama akong ginagawa. Sa wakas ay nakaligtas na ako. Asawa. Ay, sa tingin ko itong lugar. Medyo nakakatakot na. Dapat na tayong umalis agad. Umalis na tayo. Ay, tara. Kayo. Hinahanap niyo ba ako? Ay. Kayo. Hinahanap niyo ba ako?
Ay. 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 Ikaw, tao ka ba o multo? Yung apoy na dagat. Pumasok siya doon. Siya. Walang nangyari sa kanya. Kayo. Hindi makakatakas. Asawa. Ay. Ano na ang gagawin natin? Ako. Ay naku. Jeffy. Hindi. Jeffy, ang bayani. Pakiusap, patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Tumahimik kayong lahat. Sige, magsalita ka. Anong klaseng kamatayan ang gusto mo? Ay naku. Ginoong Jeffy. Wala akong kinalaman dito. Siya ang may kasalanan. Lahat ito. Ideya ng babaeng ito. Huwag kang magbintang ng walang batayan. Lene, kung hindi dahil sa'yo, napaulit-ulit na nag-udyok sa akin. Maaari bang gawin ko yon sa sarili kong pamilya? Siya nga. Sa kanya na. Sige, ikaw si Gudashan. Isang eksena ng mga aso na kumakain ng aso. Pero, dapat nang matapos ito. Tapos na. Kung hindi ka tatakbo ngayon, mamamatay ka na. Siya ay isang halimaw. Sa apelyidong Gyu, ikaw maliit na cutie. Saan ka pupunta habang iniwan mo ako? Nahuli na kita. Bakit mo ako iniwan? Nahuli na kita. Patawarin mo ako. Ano ang gusto mo? Ibibigay ko sa'yo. Okay ba? Patawarin kita. Noong mga nakaraang pagkakataon, pinayagan mo na bang makalabas si Guminyuan? Ikaw, ganon mo ako. Hindi ka ba natatakot na mapasama ang buong Kin family? Kin family? Anong klaseng tao ka? Magpapakumbaba ka ba para sa iyong kamangmangan? Nagbabayad ng halaga. Ang aking ama ay nag-aalaga sa pamilya ng Kin. Lahat ng yaman at koneksyon ay inalis na. Sa tingin mo, nawala ng suporta mula sa pamilya Gu. Ikaw, pamilya Kin, maaari bang makapag-ugat sa Beijing? Guminyuan. Ikaw, hindi ka ba mukhang gusto mong mawala ako? Hindi. Ako. Hindi ko ganito ang ibig sabihin. Sa ngayon, ang iyong ama. Hindi. Impossible. Ang pamilya Gu ay tuluyang pinatay at winasak. Ano ba talaga ang ginawa mo sa labas? Papa. Alam kong nagkamali ako. Rebelde. 100 taon ng negosyo ng Kin. Nawasak sa kamay mo. Wala akong anak na gaya mo. Papa. Ako. Alam ko na mali ako. Talagang alam ko na mali ako. Hindi ka nasaktan, di ba? Gumawa si Lolo ng iyong paboritong sweet and sour ribs. Bumalik tayo at kumain. Alam ito ni Lolo. Lolo, ginawa ang paboritong mong utsong baboy na may asim at tamis. Magkakasama tayong uwi para kumain. Alam ni Lolo ang tungkol dito. Hindi niya alam. Sa makalawa, 70 na kaarawan ni Lolo. Ayokong dahil dito. Mapagod siya sa pag-aalala. Bakit hindi mo ako sinabihan na may kaarawan siya? Tara na. Huwag mo akong iwan. Ako. Hindi ba ako mamamatay dito?
Lolo. Maligayang kaarawan. Lolo, sana'y healthy at pangmatagalan ang buhay. Hanggang 18 taon. Haha, anak ka talaga. Ako'y matanda na. Pero hanggat 18 pa rin, palagi mo akong tinutukso para magpasaya. Hahaha, ikaw talaga, bata. Matanda na akong ito. Saka na ako 18. Palagi mo akong pinapahirapan. Nagmememeryenda ka lang. Hindi ako nagbibiro. Special na pangganda. Kumain ka na. Siguradong lalong lalaki ang iyong buhay. CJ, ang iyong pag-aalala. Tinatanggap ni Lolo. Ginoo ng pamilya Gu. Naway maging kasinyaman mo ang dagat silangan. Naway maging mas matanda pa kaysa bundok timog. Kalusugan ng katawan at isip. Mahabang buhay at kasaganaan. Magandang maganda. Mga kaibigan, ipinapakilala ko sa inyo. Ang mahal kong manugang ng pamilya. Fifi. Ginoo, ito ay inihahanda. Nakapagpasuso na ng apo na pangalawa. Apo na pangalawa. Ako na ang naghihintay. Hahaha. Lolo. Maligayang ika-70 na kaarawan. Anong pakay mo dito? Maligayang ika-70 na kaarawan. Bakit ka nandito? Siyempre, nandito ako para sa'yo. Para batiin ka sa iyong kaarawan. Umuwi ka na. Wala akong ganitong masamang intensyon na po. Lolo. Sobrang bias mo naman. Lahat naman sila ay mga apo. Bakit? Dahil lang sa'yo mula pagkabata. Upang makamit ang layunin. Walang pinipili. Dahil lang sa'yo, na kahit ang sariling kapatid ay abuso mo. Paano? May sinabi ba akong mali? Talagang ikaw, ang pinagsasayaw niya. Siya. Ang pinakakasiyasya mong manugang ay isang peking tao. Siya ay simpleng, masamang bodyguard lang. Para lang lokohin ka. Talagang gagawin nila. Anumang uri ng palabas. Pasensya na, Lolo. Totoo, bodyguard ako ni Izenie. Yifai. Kung bodyguard lang. Anong klaseng araw ang tinutukoy nito? Ikaw lamang. Ang aking gamot. Baka naman ako lang ang nag-isip. Wala kang nararamdaman para sa akin. Noong ikaw ay bagong gumaling, hindi mo matanggap ang stress. Kaya't, nagpatuloy na lang tayo sa maling paraan. Tanggapin na lang ang mali. Hahaha. Lolo, ngayon naiintindihan mo na, di ba? Sino talaga ang tama para sa'yo? At sino ang nagsasabi sa'yo na ikaw ay lulong na sa kalituhan? Lolo, kasalanan ko lahat. Ako ang nagtulak kay Goffey. May bagong misyon na inilabas. Pakikipag-ugnayan kay Guminyuan. Kapag natapos mo ang misyon, may nakikita ba ang sistema na may pananaw ka? Ngayon ay, nang ilabas ang gawain, di ba? Lenhe. Ginoong Gyu, hindi ito kasalanan ni Minyuan. CJ, kayo. Hindi ito kasalanan ni Minyuan. CJ, kayo. Tapos na kayo magsalita. Sila Lolo. Ano pa kung bodyguard siya? Kung hindi si Fefai, matagal na akong patay. Fefai, magmadali ka na. Nakamain ko na ang asin. Mas marami pa kaysa sa mga daang tinahak nyo. Yung mga maliit na trick na yan, akala niyo makakalusot kayo sa akin. Lolo.
Kahit ano pang nangyari dati. Naniniwala lang ako sa nakikita ko. Mga Ginoo, sa puso ko, matagal nang tiyak, na si Fifi ay manugang ng pamilya Gyu. Alam ko na, gusto ni Jeffrey ako. Ay naku, bakit ka nakatunganga? Sa ganitong magandang pagkakataon. Mahal. Bilisan mo, halikan mo na. Lolo. Ay naku. Lolo. Si Jeffrey pa rin. Ang malaking tagumpay ng ating grupo. Ngayon taon tayo. Pangunahin na kita ng grupo. Walang iba kundi 8%. Ay mula kay Jeffrey. Paano ito posible? Isa lang siyang bodyguard. Sa puntong ito, hindi ka pa rin nagsisisi. Talaga bang iniisip mo? Ang nangyari kay Minyuan, hindi ko alam. Paano ito posible? Isa lang siyang bodyguard. Sa puntong ito, hindi ka pa rin nagsisisi. Talaga bang iniisip mo na nasaktan si Minyuan? Hindi ko alam. Para sa kapangyarihang iyon, kahit ang ugnayang dugo ay hindi mo na inisip. Pati ang paglalagay ng lason, na nagdulot sa akin ng malubhang sakit at pagkakoma ng 3 taon. Paano makakapag-anak ang pamilya Gyu ng ganitong kasamaan? Hindi. Hindi ganito. Ngayon ka lang dumating ng tama. Ako si Gu Jianghe. Mula ngayon, tuluyan na kitang bibitawan. Wala na tayong ugnayan. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Sa ganitong paraan? Sige na nga. Ikaw ang nagpilit sa akin. Gu Jianghe. Gusto kong makipagtagisan sa inyo. Gu Jianghe. Gusto kong makipagtagisan sa inyo. Hindi niyo ako pinapayagang mabuhay. Ngayon, kailangan niyong lahat na makisama sa aking pagkamatay. Kuya, magpakatino ka. Huwag ka nang magpanggap dyan. Dahil sa inyo, naging alila ako ng pamilya. Kung hindi dahil sa'yo. Sa lahat ng bagay ng pamilya, ako ay inaalagaan ko ang pamilya ko. Paano ka naging isang pahirap tulad mo? Maluluto na. Tumakbo na agad. Maluluto na, tumakbo na. Fifay, dalhin mo si Lolo Palayo dito. Protektahan mo ako. Hadlangan ang kanyang paningin. $88,188. Ngayon na. 800. Gudasyan. Nakareport na ako sa pulis. Mabuti pang manatili kang tahimik. Akala mo, kunin mo lang ang detonator at wala nang problema. Tanga. Yung bagay na yon ay peke. Hahaha. Ngayon, kayo lahat ay mamamatay. May natitirang 30 segundo. Maghintay na lang kayo at mamatay. Hahaha. 30, 29, 28. Baka naman. Minyuan, tulungan mo akong bantayan ng oras. Aayusin ko na ito. Darating na ang pulis. Kung hindi, wala ng oras. Tulungan mo akong mag-timer. Sistema. Simulan ang pag-scan. Dilaw na linya. Putulin. Nahanap na. Main control circuit. Asul at pula. May 10 segundo pa. Sistema. Ipagpatuloy ang pag-scan. 8. 7. Minyuan. Fifi, talaga bang magagawa ito? Naniniwala ako sa kanya. Pula.
Sistema. Isang pagkakataon lang ito. Sigurado ka ba talaga? Pulang-pula. Huling 5 segundo. 5. 4. 3. Nakaligtas na. Lolo, nakaligtas tayo. Fifi, talagang siya ang tagapagligtas ng pamilya Gu. Kanina, sino ang nag-ulat? Kami ang Explosive Ordnance Disposal Team ng lungsod. Ano na ang sitwasyon ngayon? Nasaan ang lokasyon ng mga pampasabog? Ako ang nag-report. Nandoon ang suspect. Pansamantalang pinutol ko ang pangunahing linya ng pagsabog. Stable ang kalagayan ngayon. Magaling ang batang babae sa paghawak nito. Sa susunod na makatagpo ng ganitong sitwasyon, maghintay na lang ng mga bomb disposal team na dumating. Naiintindihan ko na. May talento ka talaga. Interesado ka bang sumali sa amin? Pasensya na. Kinuha ko na siya. Talaga. Ayos lang. Siminyuan ang pick-up na ito. Sa wakas, nagbukas na ang mga pakpak. Hahaha. Pasensya na. Inempleyo ko na siya. Talaga. Ayos lang. Siminyuan ang mga pakpak ng pabo. Sa wakas, nagbukas na. Hahaha. Hindi ako namatay. Gudasyan, ikaw ay inakusahan ng iligal na pagmamayari at may layuning pasabugin ang pampasabog. Pagsasawalang bisa sa mga karapatang pampulitika habang buhay. Hindi. Hindi. Ay. Gumigyuan. Ako. Anong nangyari? Wala naman. Bagong misyon na inilabas ng sistema ay makipag-date kay Guminyuan. Bagong misyon na inilabas. Makipag-date kay Guminyuan. Paano ko naman masasabing iyon? Ang sinasabi ko ngayon, malamang, ay tatanggihan niya. Ay. Jiffy. Lanan. Gusto kita. Ano ang sinabi mo? Jiffy. Lanan. Gusto kita. Ano ang sinabi mo? Sabi ko. Gusto kita. Siya. Ito ang pagpapahayag ng damdamin. Dito mismo. Ito ang unang petsa namin. Noong gabing iyon. Talagang natuwa ako na willing kang gawin ito. Kasama ko. Kaba. Itinuro ba sa'yo ng lolo mo? Bakit wala kang kahit kaunting sinseridad? Tingnan mo ang nasa mesa. Kailan mo ito inihanda? I-promise mo sa akin. Okay ba? Lanan, sasagutin kita. Totoo. Sasagutin mo ako. Lanan. Kayong dalawa, handa na bang magbayad ng presyo? Siya, ano ba talaga siya? Anong klaseng halimaw? Hindi ako nagkakamali, di ba? Asawa. Paano magiging tao yan? Ay. Kayong dalawa, paulit-ulit na sinaktan si Minyuan. Nang dahil sa kanya, namatay siya. Dahil, kinuha niya lahat ng dapat sa akin. Hindi ka na kaya. At sisihin pa siya. Basta mamatay siya. Walang makakagusto ng makipag-agawan sa akin. Okay. Ngayon, panahon na para sa inyo. Ang mga kahihinatnan ng pag-aaway sa dalawang pamilya ni Gukin, hindi mo kayang tiisin. Huwag kang lumapit.
Kung lalapit ka pa, ako. Itinulak ko siya. Sa apoy. Bitawan mo siya. Jiffy. Mabilis, umalis ka na. Ikaw. Ikaw ang nagpilit sa akin. Jiffy. Salamat sa pagligtas sa akin. Mahal kita. Ikaw ang talagang nababaliw. Asawa, umalis na tayo. Huwag mo nang pansinin yung dalawang baliw.